Hello everyone! Welcome to my channel. Kung bago lamang kayo sa aking channel, welcome. This is your Kawaclackers. So, for today's video, i-discuss ko, hindi ko naman i-discuss. I-share ko lamang sa inyo kung ano yung mga prosesong ginawa ko para makakuha ng tourist visa sa Canada. So, kung magkano yung mga nag-assess ko, magkano yung dineclare ko sa bank statement, anong website nga ba ito, gaano siya katagal, at ano-ano yung mga requirements. So, yeah, kung balak mong pumunta ng Canada for sure dahil dito ka sa video na ito, let's go! So, bago magsimula, share ko lang sa inyo, very little story lang. Actually, hindi ko rin naman ini-expect na ma-approve yun. Nag-try lang rin naman talaga ako. Kasi, lagong iniisip, baka mahirap, ganyan. So, unexpectedly, God's time na lang rin talaga, na-receive ko. Tapos, kung sasabihin nyo sa akin kung madali, yung naging proseso, kasi wala akong idea, talagang, online kasi ako, so talagang sarili ko lang, through research lang, so mahirap. So since i-share ko na sa inyo, so mas mapapadali. Okay, so by the way, una sa lahat, ang kailangan mong magkaroon is, syempre sa lahat ng may mga passport dyan, bank statement. So kailangan may bangko ka na active na at least 4 months na. So, kung gusto mo mag-start, pwede ka na mag-open, tapos mag-apply ka na after 4 months. Kasi yun ang ginawa ko. August 2022, dun ako nag-open ng bangko dito sa Kurdistan. So, August, September, October, November. Pero kinount ko na lang siya as August, September, October, November. Kasi December 12, nag-submit na ako ng aking application. So, from August, September, October, November, na-count ko na yon. So, 4 months. So, ginaw ko na siya. Ilalagay ko lahat ng mga links sa description kung ano yung website na pinuntahan ko. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano. Okay? Let's go. So, eto guys, ipapakita ko sa inyo yung IRCC website. Ito yung, dito kayo pupunta. So, ayan, i-click nyo lang yung English and then punta lang kayo doon sa sign in or create an account to apply online. So, since may application ako, pupunta ako dito sa may application pero babalik pa rin ako sa sign in to create an account. So, gagawa kayo ng account guys dito sa GC Key. Yan, gagawa kayo ng account dyan ng sarili nyong ID. So, pag meron na kayong account, magsa-sign in na lamang kayo. So, meron na ako, naka-save na rin yung password so mas madali na lang. So, dyan kayo magsa-sign in. Andito lahat ng application at ng mga requirements. So, click ko lang yung continue. And then, terms and condition. Accept. Tapos, may mga questionnaire dyan. Napaulit-ulit lang naman din kada mag-open kayo. So, yan. Naka-save na rin lahat ng mga sinasagot ko. So, dito guys, dito nyo guys makikita lahat ng mga kailangan nyong i-provide ng mga requirements. Tapos pipindutin nyo lang yung question mark dyan kung ano yung mga instruction. Tapos lahat ng mga nakalagay na required, yun yung mga ipoprovide nyo na mga requirements. So yun yung loob ng website ng IRCC. Ang tanong na magkano yung dineclare ko na sa bank statement ko, actually kasi ang target ko noon is March 10 to 20th of this year. Kasi supposed to be para siyang birthday gift ko sa sarili ko. So 10 days yon. At ang sinabi ko doon na magiging parang pera ko is 8,000. Supposed to be 10, dapat yun 10,000 Canadian dollars. Kaso hindi umabot. So naging lang siya, 8,000 Canadian dollars. So, yun yung laman ng bangko ko din. Kasi dapat yun din for sure yung laman ng bangko mo para yun ang maging bank statement mo. So, for 10 days kasi, parang, parang over enough na. So, yun.
well, yun nga, $185 lang yung binayaran ko sa IRCC. Pagka-submit ko online, diretso bayad na rin ako through my card. Tapos, wala na akong binayaran anything after that. Kasi, pagka-submit ko ng aking application online, within 24 hours, meron siyang lalabas na parang mag-email sa'yo na submission confirmation. So, nagpasa ako ng December 12, 2022. At the same date din, December 12, 2022, may submission confirmation na sinend sa akin. Tapos, same date din, December 12, 2022, biometrics collection letter. So, print ko to. May mga instruction naman dito pag binuksan mo sa account mo sa account mo sa IRCC. Tapos, dadalhin mo to sa VFS or kahit anong sangay siguro ng mga nagpo-process. Kasi dito sa Erbil Kurdistan, VFS kasi. Siguro marami naman din kasi iba't ibang klaseng VFS sa Middle East. Meron din sa UAE. So, hindi ko alam kung nasa ang bansa ka. Hindi ko rin alam kung paano to sa Pilipinas. Kung saan ka dadalhin. Sasabihin naman yun dito kung dadalhin mo sa kung anong mga sangay na nagpo-process nito. Pero wala akong binayaran sa VFS. Nagulat din ako. So, on the same day din, kinabukasan, pumunta agad ako ng VFS, bitbit ko na tong copy ng letter, tapos nag-biometrics ako doon, tapos tinanong ko kung ano yung next na proseso. Sabi nila maghintay lang daw ako, may mag-email sa akin. Yun nga, mag-email sa akin yung IRCC or yung VFS kung may kailangan akong baguhing requirements. Kung may kailangan akong palitan, baguhin, ayusin. Yun ang kinakabahan ko kasi syempre matatagalan na naman, madidelay na naman if ever. So anyway, pagka-submit ko ng biometrics, that was December 12 then, 13, something like that. March 26, so December, January, February, March. So after ng about 3 or almost 3 months, nakatanggap ako ng correspondence letter na tinatawag. Ito yung parang validation ng biometrics. Parang i-validate ito na parang your biometrics are valid until 2030. Kumbaga parang ganon. Tapos sinearch ko parang what's next after this, ganito ganyan. Nabasa ko online na sabi, once na ma-receive mo to, within a couple of days or a week or so, parang makakatanggap ka na ng parang letter na kailangan mo nang isubmit yung passport mo. So, yun nga, after a week, April 3, 2023, may nag-send ulit sa account ko sa IRCC ng original passport request. So, kinabukasan agad-agad, ura-urada, gora agad ako sa VFS. So, bit-bit ko yung ito din, kailangan kong i-print out ulit, bit-bit ko doon. So, pagka bit-bit April 4, that was April 4, binit-bit ko yung passport ko. So, tinanong ko doon sa VFS kung ano na ba tong proseso na to, sure na ba na pag inask yung passport ko parang approved na yung visa. Sabi ng babae, sabi niya, yeah, 90%. So, parang binigyan niya pa ako ng 10% na doubt and worries. So, syempre, ma-worried akong tao. Sabi ko, oh my God, di pa talaga sure. So, sabi ko na lang, kung para sa akin. Kung handa naman na ako, ibibigay naman na yun ni God. So, yun nga, April 4, pinadala ko yung passport ko. And then, April 4, 5, 6, parang April 7, nag-email sa akin yung VFS sa Jordan. Kasi sa Jordan yung Canadian Embassy dito na malapit So, nag-email sa akin na natanggap na nila. Mag-email kasi yan sa iyo yung VFS na na-dispatch na namin papuntang Amman, Jordan. Tapos yung Jordan mag-email naman sa iyo na natanggap na namin. Tapos mag-email ulit siya na parang we made our decision. Tapos mag-email ulit na we send it back to Erbil. Ganyan. So sinend nila dito pabalik sa Erbil parang April 17. Ganyan. Kasi parang isang linggo pa bago ako tinawagan ng VFS dito bago kukunin. Kasi inabot ako ng Ramadan tsaka ng Eid. So, kaya medyo matagal doon sa Jordan. So, yun. Pagka-email sa akin kaninang mga bandang alas 11, gora agad ako palabas. Tapos wala akong alam na idea kasi ang nakalagay doon parang decision letter. Parang ganun. So, parang hindi ko alam kung hindi ka pa sure kung talagang meron or... So,
yun nga, pagka-submit mo online, magkakaroon ng submission confirmation. Ako ng, ano tawag dito? Nagpa-schedule ako sa VFS. So, hindi ko alam kung, siguro para sa lahat, kailangan mong magpa-schedule para isubmit yung application mo, which is para sa biometrics. Gagawan ka ng schedule din sa biometrics. Yun, bago ko makalimutan. So, ayun na nga guys, may 2 kinds of forms dyan. Yun yung tinatawag na IMM 5257, tapos yung IMM 5645. So, ayokong ayokong maghanap, kasi baka magkamali ako. So, ang ginawa ko na is, hinanap ko na lang yun sa Google. Parang hinanap ko, kunwari, parang IMM 5257 form 2023. Nilagay ko yon kasi alam nyo, ang hassle sa akin ng ginawa ko nung una, okay naman siya, na-upload ko na siya. Kasi once na nag-upload na kayo ng, isa-isa na kayo nag-upload ng requirements sa account nyo, okay lang pa isa-isa. Halimbawa, for now, kung ano naman yung meron ako, yung travel history ko man, meron na akong na-scan, uunahin ko. Pwede yon isa-isa, parang once a day kung kaya mo. So, okay yon. So, IMM 5257, okay siya, na-upload ko na-fill upan ko, naka-PDF yon. Tapos, kailangan mo lang ng PDF reader para ma-edit mo na lang rin, para makapag-fill up ka. Tapos, na-upload ko hindi ko alam kung anong nangyari, na parang, nung nawala, kasi nga, ito, please, parang take note na, kapag within parang 28 days ka, or a month na hindi mo nabubuksan yung account mo, mawawala lahat ng mga in-upload mo, mag-uulit ka ulit. Kasi yun yung nangyari sa akin. Okay na kompleto na, sulit na lahat. Parang feeling ko sulit na lahat ng mga pagod ko, mga research, ganyan-ganyan. Tapos hindi ko nabuksan. Kasi hinihintay ko na lang nga yung bank statement ko na maging 4 months. Hindi ko nabuksan. So, umulit na naman ako. Tapos, nung in-upload ko na ulit itong mga forms na to, itong IMM na to, hindi daw updated. So, na-stress ako. Naghanap ako ng bago, nilagay ko IMM 5257 2023 forms, ganyan-ganyan. Tapos, inulit ko ulit, tapos in-upload ko ulit, okay naman siya. So, yun lang yung medyo talagang na-stress ako nung hindi ko na bubuksan yung aking account. So, kailangan at least parang everyday or 3 to 4 times a week na bubuksan mo yung account mo. So, kayo na lang ang maghanap ng mga IMM forms na yon. Madali lang naman yun, nasa Google lang yun. Kasi ayoko na magbigay ng parang mali, baka masisipa ako. So, yun. Feeling ko, madali yun kapag may nag-guide sa inyo. Kasi walang nag-guide sa akin ng procedure na to. Idea meron. Meron akong si Maria, siya yung nag-support sa akin ng mga advices, ng ganyan-ganyan. Pero hindi kasi siya dumaan sa ganito din na online. So, talaga more on research din ako kung paano. So, since sana, kahit paano may nakuha kayong mga tips, kung ano yung mga dapat gawin. So, para mas madali na para sa inyo. Yeah, so again, for me, siguro madali lang to kung mapoprovide mo lahat ng mga requirements, kung meron ka ng enough na pwedeng i-declare sa bank statement. Yun lang naman kasi yung laging problema, diba? Syempre yung pera. Tapos, yun, yung forms, kailangan mo lang talagang fill upan. Dapat naka-PDF siya. Tapos, just pray. Alam mo yun, tiwala lang. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Kung hindi pa para sa'yo, hindi pa para sa'yo. In God's time, alam mo yun. So, yeah, I wish and pray na kung sino kamang nanonood ngayon, sana makapag-start ka na makapag-submit ng mga applications. Kung nakaya ko, mas kaya mo. Fast train on the plane, we were flying to the moon, all across the ocean, and there we go again.